Ngayon sa palad niyo ito ang alay ko, tanging dalangin at siyang hangarin, naway tanggapin itong paghahain. Sa aking pagsunod sa landas niyong laan, lahat ay iiwan, kayo ay susundan. Tanging dalangin at siyang naisin, nawa sa bisig niyo ay yakapin. Puso ko'y sa inyo, buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y inyong-inyo, hanggang ang puso kong ito'y pumipinig. Mag-aalay sa inyo ng aking pag-ibig. Laging dalangin, laging dalangin, nawa sa piling niyo ay lingapin. Puso ko'y sa inyo, buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y inyong-inyo. Puso ko'y sa inyo, buhay ko'y handog. Noon ko at ngayon, bukas may alay ko. Sumusumpang ako'y inyong-inyo. Sumusumpang ako'y inyong-inyo. Good morning po sa lahat, mga kapatid, mga pastor. Magandang umaga po at syempre lahat tayo masaya kasi nandito tayo para mag-alay ng oras sa Panginoon. Para mawala yung kaba ko, baka pwedeng ikwento ko kagabi nung sabihin ako ang magpe-preside. Sabi ng asawa ko, wala na bang iba? Kasi hindi naman talaga ako magaling. Pero tayo, magaling man o hindi, lahat tayo magaling sa harap ng Panginoon. Hindi naman tayo tatanggi. Congratulations po sa lahat sa atin kasi nandito tayo. Nakarating tayo kahit wala tayong vaccine. Nakakapag-worship tayo sa Lord. Bakit? Kasi ang feeling natin, pag nag-worship tayo sa Lord, nakakakuha tayo ng intangible vaccine. Yung kanyang protection. Yung vaccine ng ating spiritual, na nakakarinig tayo ng mga messages, nakakapag-remind sa atin, nakakapagsumbong tayo sa Lord, nakakapaglambing, nakakapagbigay ng oras para sabihin sa Kanya na, I love you Lord, nandito po kami. Nagiging sikat siya sa buhay natin. Ang sarap ng pakiramdam. Masarap na pakiramdam na nakakasama ko kayo, ganun din ang nararamdaman nyo. Lalong napakasarap na pakiramdam, dala natin ang kaligayahan o kalungkutan na naranasan ng buong linggo, iaalay natin sa Kanya.
Ganon din ang kalungkutan na iaabot sa Kanya para magkaroon tayo ng peace of mind. Nung bago pa lang ako sa day by day, papunta kami Bulwagan sa Manila. Nakikinig na kami kay Pastor. Ang sabi ni Pastor, alam niyo ba yung palagi nating sinasabi? Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi niya, wala kang gagawin na higit pa sa araw ng linggo kesa yung mag-alay ka ng papuri, pasasalamat, oras sa Kanya, makipagnaig ka sa Kanya. Buong espiritu mo, ialay mo. Totoo yun. Ako, katulad ninyo, pwede rin namang sabihin na, kung ako'y nagtinda ngayon, ang dami kong benta. Hanggang tanghali, nagdi-deliver pa kami. Diba? Pero ano mahalaga? Si Lord o yung pera? Si Lord. Kasi yung pera na yun, natatapatan na yun ni Lord eh. Yung hindi ka magkasakit, malaking pera nang itinapat ni Lord yun eh, di ba? Ayun, napapatunayan nyo sa inyong puso, sa aking puso. Kasi nakaka-relate tayo sa isa't isa dahil nandito tayo. Kaya yung vaccine, intangible or tangible, tinatanggap natin sa Lord Diyos. Tayo po ay sama-samang manalangin sa umagang ito. Tayo po ay tumayo. Itaas natin ating kamay. Tayo po ay pumikit. Ramdamin natin ang presensya ng Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sa umagang ito'y kami sama-sama lumalapit. Ipinananalangin po namin ang aming punong pastor, si Pastor Ed Lapis, si Pastor Kami, lahat ng mga pastors. Pinananalangin namin si Pastor Joel, Dennis, si Pastor Pastora Lulu, lahat ng mga elders, lahat ng church member na naririto at nasa sa bahay. Kami po ay lumalapit sa iyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala. Sinadya man namin o hindi namin sinadya sa isip, sa salita at sa gawa. Gawin mo kami sandal sa iyong banal na harapan sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak. Kami po'y gustong mag-alay ng aming pagmamahal sa iyo, ng oras, pagsamba, pagsayaw, O Lord. Inaanyayahan namin ang iyong presensya sa aming pagitan. Inaanyayahan po namin kayo sa aming puso at sa aming isipan. Ang aming kaligayahan ay pinasasalamat sa iyo ang lahat ng biyaya. Ang mga bagay naman na aming mga kinalungkot sa linggong ito ay amin pong itinataas sa iyo, iniaabot at iniiwan sa iyong kamay upang kami ay lumabas sa simbahang ito, sa pulwagang ito, nang may kapayapaan na sa iyo na umula. Ipananalangin namin lahat ng buong pamilya ng aming kapatiran na ikaw lang po ang paglagakan nila ng pagtitiwala at ikaw lang po ang magbigay sa amin ng proteksyon, may vaccine man o wala. Ikaw po ang magbigay sa amin ng spiritual and material needs. Kayo po ang amin dinadakila. Ikaw lang po ang maging sikat sa buhay namin, lalo sa araw na ito at sa paglabas po namin ng simbahan. Mahayag po nawa ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, maligaya po kami at kami nakakapag-alay ng oras sa iyo. Nagkakaroon po ng pagkakataon na kami makapunta sa simbahan at kayo ay maluwalhati naman. Ito'y napakalaking papuri sapagkat sa puso namin at isipan, alam namin ito ang numero unang napakasarap gawin. Maraming salamat sa ganitong kalayaan naman. Maraming salamat sa good health at kami nakakatayo at gumigising na buhay, dumidiretso sa simbahan at hindi sa ospital. Lord, napakaraming pasasalamatan. Hindi namin maisa-isa. Hindi naman po namin maisa-isa ito, pero nararamdaman po ninyo at nalalaman mo ang laman ng aming mga puso. Dinggin mo po ito. Katagpuin mo po kami sa pangalan po ng iyong bugtong na anak mo na aming tagapagligtas. Ang aming Lord, ang aming love. Lord Jesus Christ. Amen. Tunay po na ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Karapat-dapat po tayong magsaya, karapat-dapat nating itaas ang kanyang pangalan. Sapagkat siya ang gumawa nito, ihayag natin ang kanyang kabutihan, itaas natin ang ating mga kamay. Sapagkat ang sabi po dito sa awit 47,
kayong lahat ay magpalakpakan at sumigaw sa Diyos ng may kagalakan. Ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos ay kagalang-galang. Siya ang dakilang hari sa buong sanlibutan. Kaya sambahin natin siya sa kanyang kadakilaan. Pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngala ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngala ni Jesus papupurihan. Itataas ang aming mga kamay, mga labi ang pupuri habang may buhay. Luwalhati ng mga bansa sa'yo'y iaalay, karapat-dapat ng sa'yo lamang ibibigay. Mula sa dulo ng mga pulo ng Mindanao hanggang sa dulo ng Luzon, isisigaw ang tanging Diyos at ari ng buong kapuluan, at si Kristo Jesus, Panginoon ng bayan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngala ni Jesus kapupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngala ni Jesus kapupurihan. Sa'yo itataas ang aming mga kamay, mga labi magpupuri habang may buhay. Luwalhati ng mga bansa sa'yo iaalay, karapat-dapat ng sa'yo lamang ibibigay. Mula sa dulo ng mga pulo ng Mindanao hanggang sa dulo ng Luzon, isisigaw ang tanging Diyos at hari ng buong kapuluan, at si Kristo Jesus, Panginoon ng bayan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngala ni Jesus kapupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngala ni Jesus kapupurihan. Ngala ni Jesus kapupurihan. Ngala ni Jesus kapupurihan. O ang puso ko ay kay saya, pag kayo ang kasama aking Ama. Lumulundag ang puso ko sa galak, at umaawit sa inyo ng la 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 la. O ang puso ko ay kay saya, pag kayo ang kasama aking Ama. Lumulundag ang puso
puso ko sa galak at umaawit sa'yo ng la 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 la. La 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 la, awit ng puso ko, Ama, naghahayag ng pag-ibig sa'yo. La la la, la la la, wala, la 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 la, wala na ngang iba. Sa puso ko kayo, aking Ama. Mga pangamba ko'y napawi na. Sa piling niyo, Ama, ay ayos na. Pag-ibig niyo sa akin, o kay sarap. At umaawit na lang, la 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 la. La 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 la, awit ng puso ko, Ama, naghahayag ng pag-ibig sa'yo. La la la, la la la, la 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 la, wala na ngang iba. Sa puso ko kayo, aking Ama. Kahit ano pa, mananatili ka, Ama. Walang problemang darating na di namin makakaya. Sa buhay kong ito, kayo lamang, Ama. Tagumpay ko ay nasa inyo. La 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 la, awit ng puso ko, Ama, naghahayag ng pag-ibig sa'yo. La la la, la la la, la 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 la, wala na ngang iba. Sa puso ko kayo, aking Ama. La 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 la, awit ng puso ko, Ama, naghahayag ng pag-ibig sa'yo. La la la, la la la, la 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 la, wala na ngang iba. Sa puso ko kayo, aking Ama. Sa puso ko kayo, aking Ama. Sa puso ko kayo, aking Ama. Panginoon, sa inyo ang mga awitan nito, naghahayag ng pag-ibig, naghahayag ng kagalakan sa inyong harapan, Panginoon. Salamat dahil kayo ang nagpupuno sa lahat ng kulang sa aming mga buhay. Damang-dama namin, Panginoon, ang inyong pagsama, ang inyong pangunguna, ang inyong pangungusap, O Diyos. Dahil sa buhay namin ito, hindi namin alam kung saan kami tutungon, kung saan kami pupunta, kung wala kayo, Panginoon. Kaya salamat. Palagi niyo kaming sinasamahan. Kagalakan namin, Panginoon, na palagi ka naming nakakaulayaw at nakakasama sa buhay namin at sa lugar na ito. Salamat po. Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking
kabuluhan. Kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangako di niya ako bibitiwan. Kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo ay sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, tulad ng paglalakbay sa karagatan. Pag-ihip ng hangin at buhos ng ulan, ang pananampalataya'y dapat ibayan. Ang Diyos na tapat sa atin ang siyang nangako na hindi niya pababayaan tayo. Ang pangangailangan pupunan niya ng husto, at ang bukal ng ligaya'y aapaw lalo. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo ay sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Si Kristo ay sapat sa akin. O si Kristo ay sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito,
pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ito. Ngalan ni Jesus, papupurihan sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Ngalan ni Jesus, papupurihan. Sambahin ka, O Diyos, daikon ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran ka, Jesus, sa lahat ng dako, kapupurihan ka. Sambahin ka, O Diyos, daikon ka, Jesus, daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi kayo lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa inyo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi kayo lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa inyo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko
sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanan ay kinabuhi. Aron ka magadayin sa iyong ngalan. Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanan may kinabuhi. Aron ka magadayin sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos na gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka, pagkasimbahon, pagkasimbahon ka. Diyos na gamanan, pagkasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos na balaan, pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Tunay, Panginoon, ang lahat ng ito ay para sa inyo lamang. Sa inyong kaluwalhatian, O Diyos, sapagkat walang sino man sa amin ang karapat-dapat tumanggap ng pagluwalhati, sapagkat kayo ang Diyos na pinakamataas sa lahat. Walang maitutulad at maitutumba sa inyo, Ama. Kaya hinahayag namin ang inyong kadakilan sa umagang ito. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Hindi matatapos ang aming mga pagsamba sa inyo, sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo ang Diyos na hindi nawawalan ng pag-ibig sa amin. Kayo na ang Diyos na hindi nawawalan o nagkukulang ng pagkupkop at pagkalingan sa amin. Kaya nais ka po naming dakilain, nais ka naming luwalhatiin sa lahat ng aming mga galaw, sa lahat ng aming mga binibigkas ng aming bibig, sa lahat ng aming mga sinasabi, O Panginoon. Sa umagang ito, hayaan ninyo na patuloy ng inyong buhay na salita ay patuloy na mangusap sa amin. Magtaas ng antas ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Hinahayaan namin, O Diyos, at binubuksang patuloy ang aming mga puso. Pumasok, Panginoon. Pumasok ka, Panginoon, sa aming lahat. Pumasok ka sa aming mga buhay. Pumasok ka sa aming mga isipan. Pumasok ka, Panginoon, sa buo naming pagkatao. Panginoon, kayo po ang aming niluluwalhati. Maghari kayo, maging sa buhay na magdadala ng mensahe ninyo. Patuloy pong ang inyong salita, dumaloy sa aming lahat. Dumaloy sa umagang ito, magbigay ng inspirasyon at katatagan sa aming pananampalataya. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Are you happy? Lingon-lingan ninyo ang inyong mga mukha sa ating mga kapatid. Kilala niyo pa ba sila? Gawa ng ating mga mask.
It's so nice to see you again sa ating pananambahan, sa ating pagsamba sa Panginoon. Hindi ba kayo masaya na nandyan na ang vaccine? Dumating na po ang vaccine ng Sinovac at nandyan na rin, kadarating lang ang AstraZeneca. Inuunang bakunahan ang mga frontliners, mga health workers, at ang sabi nga ay napaka-importante na ito'y mangyari sapagkat sila yung mga unang humaharap sa COVID-19 patient. Mainit na usapin at sobrang tindi ng promotion ang ginagawa para magpabakuna ang mga Pilipino. Ayon nga sa survey, 19% ang gustong magpabakuna. 46% ang ayaw magpabakuna. At 35% wala pang desisyon. Di pa alam ko ano ang gagawin. Nasaan ka, kapatid, sa mga porsyentong ito? Ikaw ba ay magpapabakuna o hindi? Sabi ng iba, saka na lang, mauna na sila. Today's message, magpabakuna, it is a spiritual vaccine. Lord, salamat po sa inyo sa umagang ito. May protection kami sa inyo. Sa pisikal, Panginoon, naharap kami sa panganib, sa mundong ginagalawan namin, Panginoon. Nandiyan ang COVID-19. At ang iba't pang mga virus, Panginoon, sa aming paligid. Iba't ibang mga sakit na pwedeng dumapo sa amin. Hayaan ninyo na sa umagang ito ay bigyan nyo ng malawak na kaisipan ang bawat isa sa amin. Ibigay nyo sa amin, Panginoon, ang iyong mensahe, ang iyong aral, ang kaliwanagan bilang iyong mga anak. At kami, Panginoon, sa inyong harapan, ay nagpapasakop. Isinusuko sa inyo ang aming mga sarili. Hindi kami ang masunod, kung hindi, Panginoon, kayo ang masunod sa aming mga buhay. Sa inyo, aming Ama, inilalaan ang oras na ito upang kayo'y pakinggan, upang ang iyong salita ay tumimo sa aming mga puso, maisagawa namin sa aming buhay, mapakinabangan namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay, ang mga salita ninyo. At habang humaharap kami, O Diyos, sa maraming pagsubok ng buhay, magamit namin ang mga katotohanan na mula sa inyo. At natiyak namin, Panginoon, na magkakaroon ng kaganapan sa aming buhay. Salamat sa inyo ng marami, aming Panginoon. Purihin po kayo sa umagang ito. Nakalaan ang aming puso. Mananatili kami
Ipipirmis namin ang aming espiritu, ang aming puso, ang aming kaluluwa, ang aming isipan sa inyo po lamang, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Magpabakuna, spiritual vaccine, ang ating pong pag-uusapan. Hindi yung pinopromote na ngayon ay kailangan natin mabakunahan. Pero i-relate natin ang mga bagay na ito, iugnay natin sa ating buhay pananampalataya at sa ating pagkakilala sa Panginoon. Meron na tayong spiritual vaccine, pero itong pinag-uusapan ng buong mundo ay ang physical vaccine. Kailangan ba talaga natin? Mga kapatid, kaya may bakuna, ito'y panlaban sa coronavirus. Sino ba sa atin ang nakatitiyak na di tayo tatablan ng virus at ayaw natin magpabakuna? Kasi sabi mo, malakas naman ako. Ang immune system ko ay malakas. Nagbabitamins ako. Okay ang katawan ko. Physically, healthy naman ako. Pero, yaang vaccine na pinag-uusapan sa buong mundo ngayon ay pang-pisikal. Kailangan ba talaga natin o hindi? May mga kondisyon ang ating katawan para ito ay lumaban sa anumang virus, sa anumang mga sakit. At ang isang nagiging tugon dyan ay hindi lamang ang mga gamot, kundi maging ang turok, ang pagbabakuna. Hindi po ba? Hindi natin pinopromote ang vaccination sa buong mundo na ngayon na kailangan mangyari. Pero mag-isip-isip tayo at ating bigyan ng pagpapahalaga itong panlaban na ito sa pandemic ng buong mundo. Sa spiritual, baka ganito rin tayo sa ating pakiramdam at akala. Sabi ng 1 Corinthians 10:12, kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Sabi rito pa sa ibang translation, kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Malinaw na malinaw dyan sa espiritual na bagay, may tendency na tayo ay magkasala, may tendency na tayo ay mabuwal, bagamat ang akala natin ay ang tatag-tatag natin na nakatayo, pero mabubuwal pala tayo. May tendency ang lahat ng bagay, even in our spiritual life. How much more sa ating physical, sa ating buhay pampisikal? May tendency rin bang tayo ay mahawahan? May tendency rin ba tayo na magkasakit? May tendency rin ba tayo na ma-virus? And the answer is yes. Sabi ni Paul, mag-ingat kayo. Ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Wala naman sa atin nakatitiyak na malalabanan natin ang virus
Sabi ng isang mananampalataya, di ba pastor, ang panlaban natin sa virus ay prayer? Yes. Tama naman yun. Oh. Pero sabi nga sa panalangin, Lord, iligtas niyo kami sa virus na ito. Ano kaya ang tugon ng Panginoon? Umiwas ka dyan sa virus na yan. Nandyan na yung virus, iwasan mo na yung virus na yan. Baka akala mo ang lakas-lakas mo, baka akala mo nakatayo ka pa ng matuwid, yung pala naman ay mabubuwal ka na. Basahin natin ang Kawikaan 27:1-2. Huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa araw na iyon. Huwag mong purihin ang iyong sarili, pabayaan mong iba ang sa iyo ay pumuri. Nais natin bigyan ng pansin, itong sinasabing, huwag mong ipagyabang ang gagawin mo bukas. Sa ibang translation, ang sabi, huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas sapagkat di mo alam kung anong mangyayari bukas. Bagamat may mga plano tayo, baka hindi naman yun ang mangyari. Baka may mga prayer tayo, baka hindi rin yun ang mangyari. Confident tayo sa mga bagay na yan, pero ang sabi dito, mag-ingat tayo. Pinag-iingat tayo sa maraming bagay. Kaya ang aking tugon, magpabakuna. Una, magpabanal sa Panginoon. Ngayong pandemic, sabi ng iba, dapat banal na banal ka. Kasi baka dumating na si Lord. Kasi parang ang lapit nang dumating si Lord. Mag-rapture na nga eh. Makasama ka kaya? Kaya marahil, dapat natin gawin ay magpabanal. Yun ang una na dapat nating makuha at yun ang dapat nating maangkin at mabakunahan tayo ng kabanalan ng Diyos. Saan ba nanggagaling ang ating kabanalan? Tingnan natin ang ilang mga talata na aking babasahin. Hebrews 3:1, kaya nga mga banal na kapatid, conclusion na kagad ito, sinasabi ng sumulat sa Hebreo. Kaya nga mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Mga taga-Roma 3:24, palibhasa'y inaring ganap na katayo, walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Saan magmumula ang ating kabanalan? Kay Jesus. Kay Kristo Jesus. 1 Corinthians 6:11, ngunit nangahugasan na tayo o kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ito ang unang vaccine, magpabanal. Sabi pa ng Roma 3:22, ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo
at walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Jesucristo ay itinuturing niyang matuwid. We are holy, tayo ay banal, inaring ganap dahil kay Kristo. And through our faith, ito'y nangyari. Bakit tayo naging banal? Kasi nanampalataya tayo kay Jesus. Yung kabanalan ni Jesus ang nadala natin, ang binakuna sa atin, yung kabanalan ng Panginoon. Kaya tayo ngayon ay mga banal na. O sa iba pang tawag ng iba, santo ka, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, santo ka. Hindi lang si Saint Peter, hindi lang si Saint Luke, hindi lang si Saint Matthew, hindi lang si Saint Mark, at kung sino pang mga saint. Ikaw ay saint din. Itinuturing tayong matuwid, it is because of our faith to the Lord Jesus Christ. Kaya ang pananampalataya ang nagpabanal sa atin. Ang ating pananalig ang nagpabanal sa atin. Sabi pa ng Roma 5:1-2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang tindi ng ginawa ng Diyos sa ating pananalig, sa ating pananampalataya. Kaya yung taong nananampalataya, yung taong nananalig, sa harapan ng Diyos, siya ay banal. Siya ay matuwid. Siya ay inaring ganap. Siya ay pinawalang sala na. It is because of his faith to the Lord. Sabi pa diyan, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. It is because, again, of Jesus Christ. Kaya ang tao ay nananalig, ang tao na sumasampalataya, ito ang pinaka-requirement para siya maging banal. Tayo ba? Paano ba tayo naligtas? It's about our gender ba? Kaya tayo naligtas? Kasi kinu-question natin minsan yung ang ibang gender ay lesbian, homo, o kung ano-ano pang mga gender, o ano pang mga kasarian nila. Saan pa tayo naligtas? Qualified ba lahat ng tao sa kaligtasan ng Diyos na inaalok? O ito'y nakabase sa gender. Pagka ikaw ay bakla, hindi ka pwede maligtas. Kapag ikaw ay tomboy, hindi ka pwede maligtas. Kailangan magpakababae ka muna, kailangan magpakalalaki ka muna. Pero ikaw ba, paano ka ba naligtas? Kaya ka naligtas, kaya tayo naligtas, dahil sa ating pananalig. At kung nananalig yung lesbian, at kung nananalig yung homo, at kung nananalig yung bisexual, at kung nananalig at sumasampalataya ang iba pang mga uri, ligtas siya. Kasi ang kaligtasan, wala sa gender. Kaya marami nagtataka, bakit dyan sa church niyo? Ang lalambot ng mga kamay. Saan ba galing ang kaligtasan nila? Hindi sa uri, hindi ka sa kasarinlan. Ito'y dahil sila'y nanampalataya at nanalig sa Panginoon. So, saan ang gagaling ang ating kabanalan? It is in Jesus. Tinuturing tayong banal, matuwid, ganap dahil sa ating pagsampalataya kay Jesus.
Kaya ikaw ngayon ay banal na, kapatid, ganap, matuwid, pinawalang sala, at nakaranas ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya't kung hindi ka sumasampalataya kay Jesus ngayon pa, kailangan mo magpabanal. At kung di ka pa nananalig sa Panginoon, kailangan mong magpabanal through Jesus Christ. Kaya mga kapatid, magpabanal tayo kay Jesus. Pangalawa, magpakondisyon. Alam niyo ba na sa Biblia ay napakaraming kondisyon? Napakaraming bagay na may kondisyon na nilalaan ang tao. Pero sa Biblia ay napakarami ding kondisyon. Bakit ka magpapabakuna sa COVID-19 virus? Ayoko, pastor, kasi madaming side effects. Maaring maraming mangyari sa akin. Hindi naman yung pangkalahatan kung tutuusin sa mga naririnig nating mga balita. Napaka-rare case lang naman yung mga yon. Sabi ni Lord, magpabaksin ka para makatiyak sa laban ng virus. Sabi naman ng iba, hindi ako magpapabaksin kasi natitiyak kong poproteksyonan naman ako ng Diyos. Hyper ka doon, kapatid. Bagay, pwede naman maging sabihin natin na pinaiiral ko, pastor, ang aking hyper faith. Okay. At minsan, tumatalab pa rin eh. Hindi nyo ba alam na ang dami-daming na COVID-19 na mga pastor? Wala lang kayong balita. Pero ako, ang dami kong balita. Mga tinamaan mismo ng virus ng COVID-19. Kahit yung mga pastor natin sa day by day. Mga tinamaan ng virus, no? Gayunpaman, sabi natin, mga nakasurvive sila. No? Pero kung pairalin natin ang ating hyper faith, sa dalawang mukha na to, saan tayo lalagay? May mga kondisyon ng Diyos. And that is your decision. Ano ang kondisyon ng Diyos? Your decision. Ang decision ko, hindi magpaturok. Ang decision ko, magpapaturok. So, yun ang kondisyon na hinahanap ng Diyos. Your decision. Tignan natin ang ilang mga talata sa sinasabi nating magpakondisyon sa Diyos. John 3:16. Alam natin yan. The heart of the Bible, ang John 3:16. Ito bang John 3:16 ay conditional? Basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Conditional to o hindi? Answer me. Hindi. Conditional o hindi? Ang sino man, ayoko, sumampalataya eh. Mapapasakin ba yung buhay na walang hanggan?
sasampalataya ako, pastor. Yes, that's your decision. Conditional to o hindi? Conditional to. Nakabase sa iyong desisyon. Sasampalataya ba ako o hindi? Conditional yon. Diba? Kaya marami rin pupunta sa impyerno kasi hindi sumampalataya. Kaya ikaw ay pupunta sa langit kasi sumampalataya ka. So, this is conditional. At yung conditional na sinasabi natin, nakabase sa iyong desisyon. Kasampalataya o hindi? Maraming hindi. Marami din namang sumampalataya. Santiago 4:8. Pakinggan niyo ang sinasabi. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis at kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. Conditional o hindi? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kung hindi ka lumapit, lalapit ba Diyos? Conditional o hindi? Conditional. Ayoko lumapit sa Diyos Paki mo. Decision mo yun Lalapitan ka ba ng Diyos? Sabi rito, hindi. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kung hindi kayo lalapit, hindi rin siya lalapit. Conditional. Another verse. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Conditional o hindi? Parang ayaw nyo nang maniwala dito sa pinag-uusapan natin conditional o hindi. Conditional ba itong verse na to? Conditional yan. Magbigay ka at bibigyan kayo ng Diyos. Sabi, kayo'y bibigyan ng Diyos. Ang lagi nating inaalala yung, Lord, hustong takal ha, siksik, liglig, at umaapaw. Hindi ka naman nagbibigay. Ba't yun ang inaasahan mo, yung siksik, liglig, at umaapaw? Ang unang sinabi, magbigay kayo. Ang lagi mong inaalala, hustong takal, siksik, liglig. Wala ka pang ginagawang magbigay. At ang sabi rito, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Conditional o hindi? Conditional. It depends upon your decision. Nasa inyong pagpapasya. Deuteronomy 28, 1 and 2. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Ang linaw niyan, baka hindi pa kayo naniniwala dyan. Conditional yan o hindi? Meron na nga salita dyan, kung susundin ninyo ang Panginoon, sa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Susunod ba o hindi? Your decision is the key para maligtas, para lumapit, para malinis, para maging siksik, umaapaw ang pagpapala sa buhay natin. May kailangan tayong gawin. And that is magpakondisyon.
Thirdly, magpanatili. Natatapos na po ako. Diyan sa magpabakuna. Yung B natin o yung ba, banal. Yung ku, kondisyon. Yung na, natili, magpanatili. Maintain our relationship to God. This is so important. Tuloy-tuloy dapat ang ating pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, pagdalo sa mga gawain, pagbabahagi ng mabuting balita ni Jesus sa iba. Dapat yon tuloy-tuloy. Sabi nga, kapag ka ang eroplano ay huminto sa himpapawid, dire-diretso itong babagsak. Ang buhay Kristiyano ay ganyan din. Kailangang tuloy-tuloy na lumilipad at saka humanap ng bababaan ang eroplano. Pero kapag huminto ang eroplano sa himpapawid, tuluyang babagsak. Ang Kristiyanong huminto at hindi magpanatili ng kanyang relasyon sa Diyos, magbabackslide na. Tatalikod na unti-unti. John 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sinabi yan ni Jesus. Kaya dapat nananatili tayo sa puno. Walang iba kundi si Jesus na puno ng ubas. Description na lang yung ubas kasi maraming ubas sa Israel. Nang naisulat itong Biblia, sila ang mga sumulat. Marami silang ubasan doon. Pero kung dito sa Pilipinas na naisulat ang Biblia, ang sigurong gagawin lang halimbawa ay puno ng mangga. Kasi marami tayong puno ng mangga dito. Si Jesus ang puno ng mangga. Ano pa bang marami dito sa Pilipinas na mga puno? Si Jesus ang puno ng nyog. No? It so happen lang na ang dami kasi sa Israel ng ubas. No? Milk and honey, kasi yung lugar nila. Kaya tinawag si Jesus na si Jesus ang puno ng ubas. Pero ang sinasabi dito, importante, yung nananatili sa puno, mapaano man yan puno na yan, mangga man yan, nyog man yan, o ubasan, o ubas, ang mahalagang sinasabi dito, manatili daw tayo sa puno. Yung pananatili ang napaka-importante. John 15:7 and 10, kung kayo ay nananatili sa akin, at ang aking mga salita ay nananatili sa inyo. So hindi lang kanina, sa puno tayo manatili. Ngayon, manatili tayo sa kanyang salita. Hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. Sa ganito naluluwalhati ang aking Ama na kayo ay magbunga ng sagana at kayo ay magiging mga alagad ko. Gusto ng Diyos na tayo ay managana, namumunga ng sagana. Kaya manatili sa kanyang salita. Huwag natin iiwan ang pagba-Bible study. Huwag natin iiwan ang pagbabasa ng Biblia. Huwag natin lalayuan ng ating sarili ang mga pag-aaralan ng salita ng Diyos. Dapat manatili tayo sa kanyang salita. Nowadays, ang dami ng mga nasabi ng mga plantitos at plantitas. Diba?
mga nahilig sa halaman. No? Talaga naman, nag-alaga ng mga halaman kasi pandemic walang magawa sa bahay. No? Buong maghapon ay nasa bahay. Kaya yung iba, tinawag ng plantitos at plantitas. Nakaka-relate yung mga plantitos na ito sa sinasabi ni Jesus na ako ang puno ng ubas. Nanatili ang inyong mga sanga. Nakaka-relate tayo dyan, lalo na sa mga magsasaka. Kapag hindi nadidiligan ng halaman, ano ang nangyayari? Alam natin yan. O kapag naman nasa sobrahan ng dilig, nalulunod naman ng halaman, mamamatay. No? Yun yung ibang sinasabi, baka lumampas ka na sa langit, pastor. O baka lumampas ka na sa langit, Brad. No? May mga ganyan naman sinasabi. May mga halaman na sabi natin panlupa. Dapat alam mo yon. Alam mo rin yung mga pantubig naman na halaman. Alam mo rin yung mga panghangin, mga hangin plant. Alam mo rin yung mga pambato na mga halaman. May iba-iba. Alam mo rin yung mga iba-ibang lupa. May garden soil, may loam soil, mayroong pang fertilizer, kung ano mga lupa na pagtatamnan mo. No? So, pinaiintindi sa atin ng Panginoon yung relasyon ng halaman sa puno at yung kanyang sanga. Sabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Nakaugpong ba tayo? Pagka nabali ang sanga, alam natin kung ano mangyayari. No? Unti-unti na hindi niya na makuha ang lahat ng nutrisyon ng puno. No? Manunuyo na siya, magdidilaw na ang kulay ng dahon niya, and unti-unti na siyang mamamatay. Dinidescribe na ganon yung pananatili natin sa Panginoon. Kapag ka nabalian tayo ng sanga, kailangan iugpong ulit para tayo ay mamunga balang araw. Sabi ng talata, John 15:7-10, kung papaanong inibig ako ng Ama, ay gayon na rin gayon ko rin kayo inibig. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at nanatili sa kanyang pag-ibig. So manatili sa puno, manatili sa kanyang salita, manatili sa kanyang pag-ibig. Yang mga talatang binabasa natin, manatili sa kanyang pag-ibig. At ang pananatili natin sa pag-ibig, kung tinutupad daw natin ang mga utos ng Diyos. Mateo 24:13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Itong Matthew 24 ay halos sabi natin ay mga signs of the second coming of Christ. At sa dulo'y sinabi roon na dapat manatili tayo saan? Sa katapatan. Lalo na ngayong pandemic, dapat manatili tayong tapat hanggang wakas. Malay naman nating sinusubok-subok lang tayo sa pagharap natin sa virus na ito at sa mga susunod pang mga panahon na tayo ay haharap sa mga tatakan at sa mga paghihirap at sa marami pang pwedeng mangyari. Baka lang tayo'y humarap. Ang sabi sa atin dito, manatili tayong tapat. Kasi kung titignan naman natin, parang prelude na ang lahat Hindi ka pwedeng lumabas pagka wala kang quarantine pass. Hindi ka pwedeng bumili kapag wala kang shield, wala kang face mask.
O hindi ka na rin pwede magtrabaho kapag hindi ka na bakunahan. Diba? Yung no work, no vaccine, no work. Baka lahat ng yan ay pasimula ng sinasabi nating 7 years tribulation. Nandito pa tayo at hinaharap natin ito. Sabi ng Biblia, hindi ka pwedeng makabili kung wala kang tatak. Di ba nangyari na sa atin yan? Makakabili ka ba sa supermarket nang wala kang quarantine pass? Makakapasok ka ba? Hindi kaya unti-unti na yan? O yung sabi naman natin, oo nga pastor, unti-unti na yan eh. Ayan na nga eh, ayan na nga ang tatakan eh, ayan na nga ang 666 eh, ayan na nga ano eh. O di ba? Ang sabi naman sa atin, manatiling tapat hanggang wakas. Hanggang di pa nag-rapture, manatiling tapat. Kung inihintay natin ang rapture, baka sa gitna ng 3.5 years mangyari ng tribulation. O baka naman mangyari na 7 taon muna ang mangyayari, nandito pa tayo sa pa mag-rapture. Kasi tanong natin sa ating sarili, bakit naranasan natin ito? Bakit hindi tayo niligtas ng Lord dito, Pastor? Naantala ang pananambahan. Nagsara ang mga simbahan. Wala na nagsisimba kasi panay online na lahat. Kasi nga hindi pwedeng lumabas. Lockdown. Bakit pinayagan ng Diyos to? Sa palagay niyo ba, ang paghahari ni Satanas hindi papayagan? Meron ngang paghahari ni Satanas 7 years eh. Papayagan ng Diyos. Why not to believe? Pero ang sabi, manatiling tapat. Kasi kung ang hinihintay natin ay yung rapture, saka palang mangyayari yung mga paghihirap dito sa mundo, paano pa natin mararanasan ang galaw ng Diyos? Di ba? Tingnan niyo ang Israel. Inalis sila sa Egypt dahil sobra silang pinahihirapan. Ginawa silang alipin ang bayan ng Diyos. Nung alisin sila ng Diyos through Moises, humarap sila sa napakaraming mga himala na ginawa ng Diyos para sila makaalis sa Egypt. And then, sa wilderness, napakaraming mga pangyayari. Di natin ikukwento. Pero lahat yan hinarap nila. Famine, earthquake, lindol, lahat ng malalakas na lindol, lahat ng mga labanan, gera, digmaan. Hinarap na lahat ng mga Israelita. Nagtayo siya ng mga hari, nagtayo siya ng mga propeta. Pero hindi niya inalis ang bayan ng Israel sa mundong ito. Hinarap nila ang tribulation sa mundong kinalalagyan nila. Tapos ikaw naniniwala ka, ang paniwala mo'y aalisin ka ng Diyos dito sa tribulation na darating at ang hinihintay mo'y rapture. Kung hindi nga yun ang plano ng Diyos. Ang sabi niya ay, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Malay naman ninyo. Malay nyo rin, Pastor. Panay may malay ba tayo? Kasi wala naman talaga tayong katiyakan eh. Ang tiyak na tiyak lang natin, darating si Kristo. Pero hindi natin alam kung kailan. Kung haharapin ba natin ang Antichrist? Kung haharapin ba natin yung tatakan na yan? Kung magkakaroon ba talaga ng 666, nandyan pa tayo o wala na tayo? Wala tayong tiyak dun. Ang tiyak na tiyak ko, darating si Kristo. Babalik siya. Pero wala akong tiyak kung kailan. Dapat ganun din tayo. Kung hindi mangyari na tayo ay i-rapture bago mangyari ang tribulation, dapat handa tayo. At kung mangyari ang rapture sa kalagitnaan ng Antichrist, handa rin tayo. At kung ang mangyari ay 7 taon munang maghahari si Satanas, bago mag-rapture, handa rin tayo. Kesa naman yung ang hinahantay mo ay yung unang
rapture. Hindi ka nakahanda. Diba? Baka mas the best, paghandaan mo ang lahat ng yan kasi hindi naman natin alam talaga kung kailan. Pero ang tiyak na tiyak natin, sabi mo sa katabi mo, ang tiyak na tiyak ko, pastor, darating si Kristo. Sige, sabihin nyo yan. Pero, ang di ko alam, kung kailan. Kung kailan. So, manatiling tapat. Manatili kay Jesus, manatiling sagana, manatili sa kanyang salita, manatili sa kanyang pag-ibig, manatiling tapat. So, in conclusion, mga kapatid, magpabakuna kayo. Tayo'y manalangin. Lord, salamat po sa inyo. Pinupuri namin kayo. Tapusin niyo ang mensaheng ito sa mga anak ninyo, Panginoon. Habang nakaupo, habang nagbubulay-bulay, habang nagmumuni-muni sa mga aral na narinig, mga kapatid, kausapin natin ang Panginoon. Sandaling ito, di mapawi ang pagyakap mo sa ugnayang kabanalan. Ay dalangin ko sa inyo, manatili sandaling ito, di maglaho pa sa piling nyo, sa pagpisan ng kalwalhatian at paglisan sa kasalukuyan ay hindi pa marating ang hangganan. Manatili sandaling ito, di mapawi ang pagyakap mo sa ugnayang kabanalan. Ay dalangin ko sa iyo, manatili sandaling ito, di maglaho pa sa piling nyo, sa pagpisan ng kalwalhatian at paglisan sa kasalukuyan ay hindi pa marating ang hangganan. Sa pagpisan ng kalwalhatian at paglisan sa kasalukuyan ay hindi pa marating ang hangganan. Tayo po'y tumayo.
Thank you for the cross, the mighty cross that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. Thank you for the cross, the mighty cross that God Himself should die for such as us. And every day we're changed into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. And we're so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. And we're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. And we're so amazed, and we give you praise that you would save us for such a cause. And we're so amazed, and we give you praise for the power of the cross, for the power of the cross, for the power of the cross. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na niyahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saraw ng Panginoon na di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili.
Tayo'y manalangin. Marapati ninyo, Panginoon, ang pagtanggap namin ng banal na hapunan, ng alak at tinapay, na siyang kalarawan ng iyong katawan at ng iyong dugo, na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Inialay ang inyong buhay para sa amin, upang kami magkaroon ng kaligtasan, mapatawad sa aming mga kasalanan, linisin sa lahat ng aming mga kalikuan. Kaya nga, Panginoon, sa oras na ito, kinikilala namin ang aming karumihan, ang aming kasalanan, ang aming mga pagkakamali, ang aming mga kalikuan. Lahat ng ito ay hinihingi ng kapatawaran at paglilinis sa dugo ng Panginoong Yesus. Kasama, Panginoon, ng kagalingan ng aming mga katawan sa pag-aalay ninyo ng iyong katawan para sa amin. Ngayon, Panginoon, tinatanggap namin ang mga simbolong ito sa aming buhay. Salamat sa inyo. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kaligtasan. Salamat na kami inari ninyong anak. Salamat, Panginoon, sa buhay na wala hanggan. Salamat, O Diyos, sa lahat ng benepisyo ng Kalbaryo. Binabalik namin sa inyo ang papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kanin po natin. Kanin po. Marahan po tayong maupo at patuloy na magbulay-bulay sa ginawa ni Jesus sa ating mga buhay. For the cross, the mighty cross, that God himself should die for such as us.
treasury ng simbahan ito upang matugunan lahat ng kagastusan. Ganon din po ipinananalangin po namin na nawa po ay lahat ng nagkaloob, magkakaloob, nagbabalak magkaloob, ay pagkalooban po ng gustong takaliksik at umaapaw na sila niyang pinangahawakan. Na siya mo talagang ginagawa. Mga kapatid, tayo po ay maligaya pagkaloob sa Panginoon. Bunga ng aming gawa ay bunga ng inyong biyaya sa pusong mapagkumbaba. Ituring yung kaaya-aya. Ang alay ko, Panginoon, ay alay ko sa katwiran. Ang buhay ko'y nakatuon, nakalaan sa katuwiran. Sa diwa mapagkaloob, sa diwa na mapagpalaya, ang aking dakilang handog. Ituring yung kaaya-aya. Walhati sa Diyos, Alleluia. Nagmula sa Kanya. Walhati sa Diyos, Alleluia. Nagmula sa Kanya. Ang lahat nagmula sa Kanya. Kahapon po, March 6, ay kaarawan ng ating kapatid, si Ate Vicky. Happy birthday po, Ate Vicky. Mahal po namin kayo. At pwede po bang mahilig na tumayo ang ating first timer? Vincent Lorilla. Pwede po ba kayong tumayo? At Rika May Yabot. Salamat sa inyong pagdalo. Maraming salamat sa Panginoon sa inyong buhay at i-bless pa kayo. Ang face-to-face worship po ay para sa lahat maliban sa bata at sa senior citizen. Paalala lang po na laging magsuot ng face mask at face shield, no touch policy, and observe social distancing. Gayon din naman po ay kung may hindi maganda na pakiramdam o kaya ay may sakit, mangyari na manatili muna sa inyong mga tahanan at mag-worship online. Kapag mainam na po ang inyong pakiramdam, ay pwede na po uling mag-join sa ating face-to-face worship. Mayroon din po tayong isinasagawa na pre-registration upang malaman kung ilan ang dadalo sa susunod na linggo sa pananambahan dahil limitado lang po ang maaaring pumasok sa loob ng ating bulwagan. Mangyari po na makipag-ugnayan kay Pastor Joel ang mga maaasahan group, Pastor Dennis para sa Masigasi group, Pastora Lulu para sa Matapat group. Picture taking po sa lahat ng mga kapatiran na kumukuha ng larawan ay huwag na munang i-post ang mga kuhang picture sa social media. Hindi ipinagbabawal ang pagkuha ng picture, huwag lang pong i-post.
tithes and offerings. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga donation, tithes and offerings sa BPI account 4213-013284. Hindi po bawal yun. Pwede rin po mag-Gcash. Hindi rin po bawal. 0921-402-8541. O kaya naman po ay dalhin na lang po dito sa bulwagan sa araw ng ating pananambahan. Sa mga nagnanais na magbigay ng prayer request, makipag-ugnayan lamang po kay Ate Susan Lehine at Josie Prado at Ate Jovel Andres. Nang sa ganun ay kayo po ay may panalangin sa isinasagawang prayer meeting online every Friday. At ngayon po, after the service, meron pong elders meeting. Tayo po ay tumayo para tumanggap ng puspusang pagpapalang sa Panginoon. Kaya po natin ginagawa ang prayer registration kasi po limited lang ang ating place. Kaya po napakahalaga na tayo ay makipag-ugnayan. Kasi kung hindi natin gagawin yon ay kung biglang dumating ang 200 na miyembro nitong church natin. Kasi ang naka-online po sa atin ay sa listahan po natin ay almost 150 yung mga active members natin. Eh kung magsabay-sabay lahat na pumunta rito, paano yun i-accommodate? Kaya napaka-importante po na nawa ay makipag-ugnayan kayo sa mga grupo at magsabi kayo kung kayo po ay dadalo. Pre-registration po tayo lagi, linggo-linggo. Para tayo ay hindi naman mapilitan na paano yan, pastor, wala nang uupuan. Hindi na po pwede ang kasi physical distancing tayo. O, kawawa naman yung mga darating tapos hindi naman natin mapapasok. So, hindi pa naman nangyayari yon, pero malay natin sa susunod na mga panahon, sa mga susunod na linggo. Kasi nga, nananabik na ang marami sa ating face-to-face. Nasasawa na sa online. Palakpakan natin ang Panginoon sa lahat ng yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo, Panginoon. Tunay na kayo ay dakila. Tunay na kayo ay mahabagin. Diyos na mapagmahal. Laging nag-aalaga. Kumakalinga sa aming lahat. Dama namin, Panginoon, sa nakalipas na 1 linggo ng aming buhay, kasama ng aming mga pamilya, ang inyong pagkupkop, ang inyong pag-aalaga, ang inyong pag-iingat, ang inyong pagmamahal, Panginoon, sa amin lahat. Hindi matatawaran, O Diyos, ang ginagawa ninyo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Tunay na kayo'y dakila. Tunay kayong tapat, Panginoon. At sa inyong katapatan, Panginoon, sa inyong kadakilaan, nawa ang inyong mga anak ay magsukli ng pagsunod sa inyo, ng pagmamahal din sa inyo, sa maraming mga bagay ng aming buhay. Sa aming paghayo, patuloy na inaangkin ang inyong kahabagan, ang inyong grasya, ang inyong biyaya, ang inyong pagpapala sa aming mga buhay. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aarap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.